araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Fiona Claire E. Quaresma, ang inyong tagapagmulat. At ang paksa ngayong araw ay ang mga tuntunin at pagbilang ng units sa pag-uulo ng balita. Yan. Bago natin simulan, kung ano nga ba yung mga tuntunin sa pag-uulo ng balita, alamin muna natin kung ano nga ba yung kahulugan nito. Pag sinabi nating ulo ng balita, ito ay ang pamagat ng isang balita. Mapapansin natin, kapag nilagay siya sa pahayagan, mas malaki yung titik niya kaysa dun sa nilalaman. Ganoon din, nakabold yung bawat pamagat ng isang balita sa pahayagan. Sa halimbawa, DepEd handa sa hamon ng new normal. Kung papansin natin, mas malaki yung letra niya kaysa dun sa artikulo at nakabold din ito. Yan, sa pagsulat ng ulo ng balita. Mapapansin natin, kapag ikaw ay sulat ng ulo ng balita, dapat maliwanag at madaling maunawaan. Ganon din, dapat makatawag ng pansin na mambabasa at sa ulo pa lamang ng balita, dapat binubuod mo na yung diwa ng nilalaman ng balita. Yan. Sa ganon din, kailangan din maging catchy tayo sa pagsulat ng ulo ng balita kasi dito yung pinakaunang makikita na mambabasa. Pag hindi na catchy o hindi na napukaw yung interes na mambabasa, posible na hindi basahin yung buong artikulo. Kaya hanggat maaari, lagyan natin sa pagsusulat ng ulo ng balita, lagyan natin ito ng mga salita na mapukaw yung mambabasa. Gayon din dapat panatilihin pa rin yung pagiging malinaw sa pagbuo ng ulo ng balita. Ayan. Ngayon, dadako na tayo sa mga tuntunin sa paggamit ng bantas. O ano-ano nga ba yung tuntunin na dapat isaalang-alang pag nagsusulat tayo ng ulo ng balita? Yan. Una, gamitin ang quick sa halip na ang, patinig na at. Mapapansin natin, mali yung nandito sa kaliwa. Kasi gumamit siya ng at. Mas tama itong nasa kanan na kung saan nakuha ko to sa isang pahayagan mula sa Abante na kung saan binanggit dito na Binay, Po, Mar, papalit kay Pinoy. Kung mapapansin natin, imbis na at yung ginamit sa pagitan ni Po at ni Mar, quit yung gagamitin dapat. Okay? Sunod, iwasan ang paggamit ng dobleng panipi or double quotation. Gamitin ang bugtong na panipi o single quotation. Mapapansin natin, mas tama itong nakuha ko sa pahayagan kung saan gumamit lamang siya ng single quotation na bahala na si PBBM. At mali naman pag ginamit mo yung double quotation, kaya iwasan natin yun. Mas maiging single quotation ang gamitin natin pag may lalagay tayong CP ng ibang tao. Sunod, iwasang gumamit ng salitang may dalawang kahulugan. Ayan, kagaya nga ng sinabi ko kanina, diba, sa pagsusulat ng ulo ng balita, dapat maliwanag yung pagsusulat mo. Mapapansin natin dito sa mali. Bakit mali? Kasi dito, gumamit siya ng tubo. Hindi pantay na tubo, pinag-awayan ng magkapatid. Pag sinabi ko nating tubo, marami siyang kahulugan. Andito yung pwede itong maging sugar cane, pwede naman yung kinitang pera, o pwede naman itong daluyan ng tubig. So, malilito yung mambabasa mo kung anong tubo ba yung tinutukoy sa ulo ng balita. Pero mas tama dito, sa kanan na kung saan, imbis na tubo ang gamitin na salita, ginamit yung kita. Ayan, hindi pantay na kita pinag-awayan ng magkapatid na kung saan mas malinaw siya kaysa sa tubo ng salita. Ayan. Sunod, huwag puputulin ang salita sa dulo ng linya. Iwasan natin yung pagpuputol ng salita sa dulo ng linya, lalo na dun sa pamahayagan. Kung makikita natin sa front page, sa pinakalabas ng pahayagan, diba? Marami dong mga ulo ng balita. Ayan. At kinakailangan na kapag ikaw ay susulat doon, huwag kang puputol ng salita. Halimbawa, Christmas break, pinaaga. So, makikita natin dito sa kaliwa, pinaghiwalay yung dalawa.
ay yung isang salita, di ba? Pina, tapos nilagyan ng dash, tapos sa baba agad, aga. Mas tama itong nakita ko na halimbawa mula sa pahayagan na Christmas break, pinaaga. Kumbaga, dapat diretso. Walang mapuputol na salita kapag ikaw ay gagawa ng ulo ng balita. Yan. Sunod, iwasang maglagay ng pantukoy, pang-angkop, at pang-uko sa sa dulo ng linya. Yan. No? Kung mapapansin natin sa pahayagang ito, sa dulo ng linya, gumamit siya ng ni, di ba? Na kung saan ito ay pantukoy. Ang dapat na version dyan ay hagupit ni Basyang di mapatay. So, ang dapat dito, imbes na katabi ng hagupit yung ni, ibababa mo na lang siya. Kasi di ba, ang sabi sa tuntunin, iwasang maglagay ng pantukoy, pang-angkop, at pang-ukol sa dulo ng linya. Yan. Yan, sunod, huwag gumamit ng pang-abay na pananggi. Paanong pang-abay na pananggi? Ito yung pulong ng mga youth leader sa Cavite, hindi natuloy. Kumbaga, may kita mo na agad na negative yung titulo o yung ulo ng balita. Ang dapat daw dito ay pulong ng mga youth leader sa Cavite, ipinagpaliban, no? Kung saan hindi siya directly na sinabi na negative na agad. Na yung mga hindi, ganyan, bawal, ganyan. Sunod, daglatin lamang ang mga salitang kilala at nakaugalian ng daglitan. Ayan. So, mali itong nasa kaliwa, kasi diba, New People's Army spokesperson, huli sa San Juan. Papansin natin, hindi siya masyadong kilala. Kasi diba usually, pagka sinasabi nating New People's Army, ang sinasabi lang natin dyan, NPA lang. So, kung ano yung mas kilala, ayun yung ilagay natin. Kaya mas tama itong nasa kanan. NPA spokesperson, huli sa San Juan. Yan. Gamitin ang pandiwang lantad. No? Kailangan lantad yung pandiwa mo. Mali agad pag hindi lantad, halimbawa nito, Pepsi Paloma, direct, maaaring supply sa pelikula. Gumamit siya na maaaring. Kumbaga, hindi siya lantad. Hindi lantad yung pandiwa niya. Pero dito, tama ito sa pahayagan, Pepsi Paloma, direct, supply sa pelikula. Okay? Yan. Gamitin lamang ang pangalan ng tanyag o kilala. Kasi, di ba, mamaya pangalanan mo yung taong yun. Tapos may pala siya. Meron siyang dito katulad ng pangalan ng artista. So, magkakaroon yun ng misconception, no, sa mambabasa. Halimbawa, Rojas, nagtutulak ng bawal ng gamot, nadakip, di ba? Kumbaga, yung pag sinabing mong Rojas, di ba? Siya, may mga kilala siyang tao na maaaring magkaroon ng misconception na baka akalain ng mambabasa is yung kilalang tao, yung tinutukoy sa balita. Ang dapat dito, kapag hindi naman kilala yung tao, babanggitin, wag kahit hindi nabanggitin mismo yung pangalan niya. Halimbawa, nagtutulak ng bawal na gamot na dakip. Okay? Next, ang pinakahuling tuntunin ay gumamit ng pang-uring pamilang kung mahalaga. Diba? Halimbawa nito, yung mali dito, hagupit ni Basyang, iilan patay. So, hindi malinaw yung ulo ng balita. Dapat, diba, sa pag-uulo ng balita, dapat malinaw. Ayan. So, dito, dapat ang gamitin, hagupit ni Basyang 5 patay. Na kung saan malinaw, no, nabubuod mo yung nilalaman ng artikulo. At hindi siya medyo catchy siya kasi may nabanggit ka kung ilan yung bilang na namatay sa hagupit ni Basyang. Yan. Dahil natapos na tayo sa mga tuntunin, dadako naman tayo ngayon kung paano nga ba bilangin yung unit ng ulo ng balita. Yan. Unahin muna natin yung unit sa maliliit na titik. Okay, sa isang unit, sa lahat ng maliliit na titik, maliban sa maliit na M, W, at J, I, L, F, at T. Okay? Pag naman sa dito, 1 and 1/2 unit,
para naman sa maliit na M at W kasi mas malapad siya kumpara sa ibang letra. Sunod naman, 1/2 unit para naman sa maliit na J, I, L, T at F kasi kung mapapansin natin, parang hindi siya masyadong sumasakop sa espasyo. Okay? Tapos na tayo sa maliliit na titik. Ngayon, dumako naman tayo sa malalaki na titik. 1 and 1/2 unit para sa lahat ng malaking titik maliban sa malaking M, W at J at I. At 2 unit sa malaking M at W kasi diba, ayun nga, malapad yung letrang M at W. So, mas malaki yung unit niya. Sunod naman, ang 1 unit naman para sa malaking J at I. Tumungo naman tayo ngayon sa bantas. Ang bantas ay mayroong 1/2 unit maliban sa gitling, gatlang, tandang, pananong, at 2 paniti. Kasi yung mga yan ay mayroong 1 unit. Okay? Again, 1/2 unit lahat ng bantas. Maliban sa nandyan, sa nabanggit ko. Kasi yung maliban na yan, mayroon niyang 1 unit. Which is yung mga gitling, yung mga gatlang, tandang pananong, at dalawahang paniti. Yan. Para naman sa mga bilang o numero, 1 unit para sa bilang sa 2 hanggang 9 at yung 0, 1 unit yon. Pero 1/2 unit lamang pagka bilang na 1. Okay? Ayan. Para sa espasyo, 1 unit lamang. Yung espasyo ay yung pagitan ng mga salita. Kung mapapansin natin, pag sinabi nating unit, no? Kapag mas malaki yung unit mo, ibig sabihin, mas malaki yung sakop ng ulo ng balita. Pag mas maliit yung unit mo, ibig sabihin, mas maikli yung ulo ng balita at mas maliit siya. Okay, mas maliit yung espasyo niya. Para mas lubos nyo maintindihan, nandito po yung ating halimbawa. Kumuha ako ng isang pahayagan, no? Front page ng abante. At kumuha ako dito ng isang headline. Yan, yung nakabilog dyan. Okay? Yan. Ngayon, bibigyan natin to ng, bibilangin natin kung ilang unit po ito. Para sa maliliit na titik, yan, di ba? Kung papansin natin, ang dami. Ang dami niyang maliliit na titik. Okay? Nandito yung, merong dyang 1/2 unit, 1/2 unit, 1/2 unit, no? Para sa T, sa I, sa, ayun, T sa I, T, tsaka, ayun lang, tatlo lang kasi yung I. Okay, meron pa ba? Tsaka 2 yung T. Tapos, 1 and 1/2 unit para naman sa M. Okay, and the rest, 1 unit na lang. Kung bibilangin natin, ang unit ng maliliit na titik ay mayroong bilang na, mayroong kabuuan na bilang na 29 na units kung bibilangin niyan lahat. Okay? Para naman sa malaking titik, no, mayroong ditong 1 and 1/2 unit para sa R, para sa G, para sa V, at 1 unit para sa malaking titik na I. At ang kabuuan nito ay 5.5 unit. Para naman sa, ayan, bantas. Okay, mapapansin natin sa bantas, meron siyang 3 unit. Kasi, 1/2 dito, 1/2 unit para sa gitling. Ayan, parehas lang gitling. Okay? Sunod sa espasyo. Ito yung pagitan niya ng mga salita. Papansin natin, pag tinotal natin yung espasyo sa ulo ng balita nito, mayroong itong kabuuang 6 na unit. Yan. Para itotal natin lahat, no? Para sa buod. Ang maliliit na titik ay mayroong 29 na unit. Ang malalaki na titik ay mayroong 5.5 na unit. Sa bantas, mayroong 3 unit. Sa espasyo, mayroong 6 na unit. At ang kabuuan nito ay 43
at 1/2 na unit. Papansin natin, sobrang laki ng units niya. Bakit? Kasi kung papansin natin dito, di ba, nakatatlong linya siya. Ibig sabihin, mahaba talaga yung headline niya. The more na mas marami yung unit, the more na mas mahaba yung ulo ng balita. At, ayun lamang para sa mga tuntunin at kung paano nga ba bilangin yung mga unit ng ulo ng balita. Hanggang sa muli, maraming salamat.